Masusing sinusuri ng mga otoridad ang mga bagaheng ipinapasok sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Lalo na ngayon dumarami na ang pasaherong uuwi sa kanilang probinsya ngayong Martes Santo. Kumustahin natin ang sitwasyon doon sa unang balita live ni EJ Gomez. EJ. Ivan, good morning. Patuloy nga ang pagdating ng mga kapuso natin dito sa PITX na babiyahe patungo sa kani-kanilang mga probinsya ngayong Holy Week. Ilan sa kanila dito nagpalipas ng gabi at naghihintay ng kanilang mga masasakyan ng bus ngayong araw. Ilan sa mga biyahero rito sa PITX ay narito na raw mula pa kahapon. Nag-aabang sila ng mga biyahe at bus na masasakyan pa uwi sa kani-kanilang mga probinsya. Ang ilan kaninang madaling araw naman dumating sa terminal. Inagahan daw nila para di sumabay sa dagsa ng mga pasahero. Target din daw ng ilan sa kanila na makakuha ng mga unang biyahe ngayong araw. Karamihan ng pasahero rito ay galing lang ng Metro Manila. Ang iba naman galing sa ibang bansa gaya ng Saudi Arabia. Sa tala ng PITX sa nakalipas na 8 araw kung saan unti-unti nang nagsiuwian ang mga magbabakasyon ngayong Holy Week, umabot na sa mahigit 1.4 million ang bilang ng mga pasahero. Mahigpit ang seguridad sa loob at labas ng terminal. Mag-aalas 5 kanina nang magsimulang dumami at magkaroon ng pila ng mga pasahero sa may entrance. Masusing chinicheck ang mga bagahe ng mga pumapasok. Ilan sa mga ipinagbabawal na items ang nakumpiska na ng security guards sa may entrance ng PITX, kabilang ang butane, gunting at itak. Ivan, sa mga puntong ito, mas marami na yung mga kapuso natin dito sa terminal at nagkakaroon na rin ng pila dito sa may entrance, lalo na kapag talagang chine-check ng mga security guards yung mga bagahe na mga nagsisidatingan, lalo na yung mga may dalang maleta at saka malalaking boxes. Yan muna ang latest mula rito sa Parañaque City. EJ Gomez, GMA News. Tiniyak na Meralco na sapat ang supply ng kuryente ngayong Holy Week. Wala raw dapat ipag-alala na magkakaroon ng power outage. Kung mayroon mang biglaang power interruption, nakahanda raw ang mga kawani ng Meralco para tumugon. Sarado ang Meralco Business Centers mula Huwebes Santo hanggang sa Linggo ng Pagkabuhay. Kasabay niyan muling nagpaalala ang Power Utility Company na kung aalis at iiwan ng matagalang bahay, tiyaking walang nakasaksak na appliances para iwas sunog. Muling sumadsad sa panibagong all-time low ang halaga ng piso kontra US dollar kahapon. Nagsara po ang palitan sa 60 pesos at 69 centavos kada dolyar. Ito na ang ikapitong beses na nagtala ng all-time low ang palitan ng piso kada dolyar ngayong Marso. Sa gitna pa rin po ito na nagpapatuloy na gyera sa Middle East na nagpataas sa presyo ng langis at iba pang mga bilihin. Tuloy ang pagpapatrolya ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea kahit napakamahal ng presyo ng produktong petrolyo. Nagbabala naman si retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio na isang trap o patibong ang pinag-uusapang joint oil and gas exploration ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. May unang balita si Rafi Tima. Ang mga radio challenge na ito hindi na raw bago kay retired Associate Justice Antonio Carpio. Una niya itong narinig nang magtungo siya sa Isla ng Pag-asa, 14 na taon na ang nakakaraan bilang bahagi ng paghahanda para sa isasampang kaso ng Pilipinas laban sa 9-dash line ng China. Bagaman ngayon ay nasaksihan mismo ni Carpio kung paano gamitin ng Philippine Coast Guard ang panalo ng Pilipinas sa UN Arbitral Tribunal, nangihinayang siya na dito nagamit agad. We have to move on and make up for lost time. And I think we're in the right track right now. Sa pag-iikot ng PCG Caravan Aircraft sa munisipalidad ng Kalayaan, ipinakita ng Coast Guard kay Justice Carpio kung gaano nakalaki ang iligal na islang itinayo ng China sa Panganiban Reef na nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Kita rin ang dami ng mga barko ng Chinese Maritime Militia sa Sabina Shoal. Pero ang nakababahala ngayon ayon kay Carpio, ang pag-uusap ng China at Pilipinas para sa joint oil and gas exploration. Joint development is a trap. Because joint development means, you go to the website of China, it says joint development means China owns the gas, the oil, all the natural resources. China has the sovereign rights. That's from the point of view of China. So why will we accept that? Ang PCG tuloy lang naman daw sa kanilang trabaho.
Bagaman aminadong apektado sila sa pagmahal ng krudo, ayon sa PCG, hindi nito maapektuhan ang kanilang operasyon sa West Philippine Sea. Ang pag-utos ni Commandant, we prioritized the Coast Guard deployment sa West Philippine Sea, whether sa barko or sa aircraft. No, we are not going to sacrifice our MDA flight and also our sovereign patrol para siguraduhin ang kaligtasan ng ating mga mangingisdang Pilipino. Sa kabila ng walang tigil na harassment, radio challenge at pati na pagpapalipad ng helicopter, tulad ng nakita ng aming mga piloto sa kanilang radar na sumunod dito sa sinasakyan naming eroplano ng PCG. Patuloy daw itong mga ganitong domain awareness flight ng Coast Guard para i-gate na Pilipinas at hindi China ang may karapatan dito sa loob ng exclusive economic zone ng bansa. Ito ang unang balita. Rafi Timap, GMA News.